Masdan kung paano naghihintay ang mga magkakaibang sambayanan at mga kamag-anakan ng daigdig sa pagdating ng siyang ipinangako. Sa mismong pagkahayag niya na siyang araw ng katotohanan, nang masdan ang lahat ay tumalikod sa kanya, liban sa yaong mga minabuting gabayan ng Diyos. Hindi namin ipagtatangka sa araw na ito ang itaas ang lambong na natatago sa napakatayog na kalagayang maaaring matamo ng bawat tunay na mananampalataya, dahil ang kaligayahang pupukawin ng gayong pagbubunyag ay maaaring maging sanhi ng pagkawalang malay at pagkamatay ng mga ilan. Isinulat niya sa siyang pinakapuso at sentro ng bayan na ang binhing nagtataglay sa loob nito ng natatagong mga kakayahan ng darating na revelasyon ay pinagkalooban ng ganoong bisa na nakahihigit sa pinagsamang mga lakas ng lahat ng sumusunod sa akin. At muli ay sinabi niya, sa lahat ng papuri na ibinigay ko sa kanya na siyang susunod sa akin, ang pinakadakila ay ito, ang aking nasusulat sa pag-amin na ang anumang mga salita ko ay hindi makapaglalarawan ng sapat sa kanya, ni ang anumang pagtukoy sa kanya sa aking aklat, ang bayan, ay hindi makapagbibigay ng katarungan sa kanyang kapakanan. Ang sino mang humalughog sa kalaliman ng karagatang natatago sa loob ng dakilang mga salitang ito at naarok ang mga kahulugan nito, ay maaaring masabing natuklasan ang isang andap ng di mawaring kaluwalhatiang ipinagkaloob dito sa makapangyarihan, sa sukdulan at pinakabanal na revelasyon. Mula sa kahusayan ng ganoong kadakilaang revelasyon, ang karangalang kinakailangang taglay ng matapat na mga tagasunod nito ay madaling magunita. Saksi ang pagkamatwid ng iisang tunay na Diyos. Ang mismong hininga ng mga kaluluwang ito ay higit na mayaman na sa sarili nito kaysa sa lahat ng mga kayamanan ng daigdig. Maligaya ang taong nakamtan ito at kasawian ang sa pabaya. Tunay na sinasabi ko, ito ang araw na makikita ng sangkatauhan ang mukha at maririnig ang tinig ng siyang ipinangako. Ang tawag ng Diyos ay itinaas na at ang liwanag ng kanyang mukha ay pinasikat sa mga tao. Tungkulin ng bawat tao ang burahin ang bahid ng bawat salitang walang katuturan mula sa tableta ng kanyang puso at tumingin ng may bukas at walang kinikilingang kaisipan sa mga palatandaan ng kanyang revelasyon, sa mga katibayan ng kanyang misyon, at sa mga tanda ng kanyang luwalhati. Tunay na dakila ang araw na ito. Ang mga parunggit na ginawa rito sa lahat ng sagradong mga kasulatan bilang araw ng Diyos ay sumasaksi sa kadikilaan nito. Ang kaluluwa ng bawat propeta ng Diyos, ng bawat tagapamalitang dibino, ay nauhaw sa kamangha-manghang araw na ito. Ang lahat ng magkakaibang mga kamag-anakan ng daigdig gayon din ay nananabik na makamtan ito. Sa mismong pagkakahayag ng sarili ng bituing araw ng kanyang revelasyon sa kalangitan ng kalooban ng Diyos, ang lahat liban sa mga minabuting gabayan ng lubusang makapangyarihan ay natagpuang di makakibo at pabaya. O ikaw na nakagunita sa akin, ang pinakamasidhing lambong ang naghiwalay sa mga sambayanan ng daigdig mula sa kanyang kaluwalhatian at hinadlagan silang makarinig sa kanyang tawag. Ipagkaloob nawa ng Diyos na ang ilaw ng pagkakaisa ay bumalot sa buong daigdig at ang tatak, ang kaharian ay sa Diyos, ay maitatak sa noo ng lahat ng mga sambayanan nito. Saksi ang pagkamatwid ng Diyos. Ito ang araw kung kailan ay pinatunayan ng Diyos ang mga puso ng buong samahan ng kanyang mga tagapamalita at mga propeta,
At bukod sa kanila, yaong mga tumatanod sa kanyang sagrado at di malalabag na sangtuaryo, ang mga kasamahan ng makalangit na pabilyon at ang mga nananahan sa tabernakulo ng luwalhati. Napakatindi kung gayon ang pagsubok na kailangang ipataw sa yaong mga nakipantay sa Diyos. O Hussein, isipin ang pananabik na taglay ng ilang sambayanan at bansa ng daigdig sa kanilang pag-aasam sa pagbabalik ng Imam Hussein na ang pagdating pagkatapos ng kaim ay ipinangako noong nakaraang mga araw ng mga hinirang ng Diyos, dakilain nawa ang kanyang kaluwalhatian. Bukod rito ay ipinahayag nitong mga banal na sa pagkakataong siya na siyang pamimitak ng maraming biyaya ng Diyos ay ihahayag ang kanyang sarili. Ang lahat ng mga propeta at mga tagapamalita na kabilang ang kaim ay sama-samang magtitipon sa lilim ng sagradong bandila na itataas ng siyang ipinangako. Ang oras na yon ay dumating na. Ang daigdig ay natatanglawan ng maninning na luwalhati ng kanyang mukha. Subalit, masdan kung gaano kalayo na naligaw ang mga sambayanan mula sa kanyang landas. Walang nananalig sa kanya maliban lamang sa kanila na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon ng mga pangalan ay nagwasak sa mga Diyos-Diyosan ng kanilang walang kabuluhang mga hinagap at balakyot na mga pagnanasa at pumasok sa lungsod ng katiyakan. Ang selyo ng piling alak ng kanyang revelasyon sa araw na ito at sa kanyang pangalan, ang sariling ganap ay nilagot na. Ang biyaya nito ay ibinuhos para sa mga tao. Punuin ang iyong tasa at uminom sa kanyang pangalan, ang pinakabanal, ang lubos na pinupuri. Ang panahong itinadhana sa mga sambayanan at mga kamag-anakan ng lupa ay dumating na. Ang mga pangako ng Diyos na naitala sa mga banal na kasulatan ay natupad na lahat. Mula sa Zion ay dumaloy ang batas ng Diyos at ang Jerusalem at ang mga burol at lupain yon ay napuspos ng luwalhati ng kanyang revelasyon. Maligaya ang taong nagninilay-nilay sa kanyang puso sa yaong naihayag sa mga aklat ng Diyos, ang tulong sa panganib ang sariling ganap. Limiin ito o kayong mga minamahal ng Diyos at tulutang makinig kayo sa kanyang salita upang sa pamamagitan ng kanyang pagpapala at habag ay makainom kayo hanggang kabusugan mula sa dalisay na tubig ng katapatan at maging matatag at hindi mabubuwag tulad ng bundok sa kanyang kapakanan. Sa aklat ng Isaias ay isinulat, pumasok ka sa malaking bato at magkubli ka sa alabok sa kakilabutan sa Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang kamahalan. Walang taong nagninilay-nilay sa bersikulong ito ang mabibigong maunawaan ang kadakilaan ng kapakanang ito o mag-aalinlangan sa dakilang katangian ng araw na ito, ang araw ng Diyos mismo. Ang bersikulong ito ay sinundan ng mga salita. At ang Panginoong mag-isa ay mabubunyi sa kaarawang yoon. Ito ang araw na niluwalhati sa lahat ng banal na kasulatan ng panulat ng pinakamataas. Walang bersikulo sa mga iyon ang hindi nagpapahayag sa luwalhati ng kanyang banal na pangalan at walang aklat ang hindi nagpapatunay sa matayog na katayuan ng paksang ito. Kung babanggitin namin ang lahat ng ipinahayag sa makalangit na ang mga aklat na ito at sa banal na mga kasulatan tungkol sa revelasyong ito, ang tabletang ito ay magkakaroon ng di malirip na kalawakan. Tungkulin ng bawat isa sa araw na ito na ilagak ang kanyang buong tiwala sa napakaraming biyaya ng Diyos at magbangon upang palaganapin ng may sukdulang karunungan ang mga katotohanan ng kanyang kapakanan. Sa pagkagayon at sa pagkagayon lamang ay mababalot ang buong daigdig ng liwanag ng umaga ng kanyang revelasyon.